Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nagpasa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may masasamang interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan, kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa pwesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Mga kabunyog, mga kababayan, ang kontrobersyal na pumalpakbang July 14, 2025 na raid ng NBI sa Malolos, Bulacan ang dahilan, kaya nag-resign si NBI Director Jaime Santiago. Noong July 14, 2025, ni-raid ng NBI ang isang tinatawag na scam hub. Mga Chinese ang target na naman dito. Tungkol na naman ito doon sa Pogo at saka mga illegal na aktibidad ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Kaya lang ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan, palpak. Kasi ang nakalagay sa search warrant, Santa Rita, Pampanga, ay yung lugar na ni-raid, Ligas sa Malolos, Bulacan. Dapat nang yung mga nag-apply, dapat ang linagay nila yung lugar talagang i-raid. NBI ang nag-apply. Parang sinadyang maliin . So parang ang nangyari dito, mayroong nagsasabotahe sa NBI. Kaya medyo talagang nasira dito si NBI Director Santiago. So grabe na ang isyung kinakaharap niya, kaya sabi niya, sinisiraan talaga siya. Ayaw niya na, irrevocable na ang resignation niya. Anyway, mga kabunyog, puntuhan natin ito. Kasi maraming nagtatanong, bakit magre-resign si NBI Director Jaime Santiago? Maganda naman yung record niya. Maganda naman yung record niya . Napakagaling nga . Actually, nung nakaraang linggo lang, yung entrapment doon sa mayor ng San Simon, Pampanga, matindi yun. Mga NBI ang nag-operate nun. Extortion, bribery. Kinikikila ng mayor ng ng mayor ng San Simon, Pampanga, yung isang korporasyon, yung isang kumpanya na may negosyo doon. 80 million ang hinihingi. Nagpauna muna 30 million. Doon sa panahon ng bigayan, doon sa entrapment ang ginawa. Tagumpay yung entrapment. Huli. Huli yung mayor. Kaya maganda yung may isa pang pangyayari yung sa Tiwi naman. Pero bakit nag-resign si Jaime Santiago? Mayroon akong nabasa na itong kontrobersyal na nangyaring raid na ito na palpak noong July 14 sa Malolos, Bulacan. Ito daw yung talagang ginagamit na issue laban kay Judge Jaime Santiago, NBI Director na. Yung nangyari kasi, may target na i-raid nga, yung sa Malolos, Bulacan. Ligas ba? Ligas yung pangalan ng lugar . Chinese yung mga target, mga scam hub. Ngayon, ang nangyari, ang nag-apply, yung NBI na nag-apply, yung mga ahente ng NBI, ang linagay, Santa Rita, Pampanga. Kaya doon pa lang, talagang parang deliberate, parang sinadya. Okay, ni-raid nila yung may nakuha silang mga Chinese. Yung may mga kinuha silang mga personal na gamit ng mga Chinese. Naging mainit na issue. Kasi nga mali yung nakalagay sa search warrant. Talagang deliberate, sinadya. Nalagay sa alanganin diyan si Jaime Santiago. Ginawa naman ni Jaime Santiago, dinisolve niya yung special task force na unit na yon. Dinisolve niya yon para ipakitang hindi niya tinutolerate yung nangyari. Kaya lang, ginagamit na issue sa kanya yon. Ginagamit. So, ang tingin ni Jaime Santiago, sinisiraan talaga siya. May deliberate na coordinated, deliberate na operasyon na sirain siya. Parang sinadya nga yung pag-apply ng mali-mali na search warrant para nga masira siya. Ngayon,
Ang naging reaksyon ni Jaime Santiago bilang NBI director, mag-resign na lang siya. Irrevocable. Kaysa naman daw sa masira siya ang kanyang pagkatao. Ayaw niya daw nun. Pero sa totoo lang, kung talagang ano naman siya, wala naman siyang kinalaman doon. Pinakita niya na nga, dinisolve niya na yung task force para ipakitang hindi niya tinotolerate yon. At nagkamali sila doon. Oh, ngayon, anong dapat niyang gawin? Ay dapat di ituloy niya yung laban. Ituloy niya yung laban. Huwag siyang umatras. Para naman nitong si Jaime Santiago. Okay na yung ginagawa niyang paglaban sa korupsyon, katiwalian. Oh, tapos sa ganun lang na pangyayari, ano na siya, aatras na siya. Ang sinasabi niya kasi, mayroong koordinadong kampanya na sirain ang reputasyon niya. Hindi niya na daw hihintayin pang masira ang reputasyon niya. Pero, mga kabunyog, mga kababayan, ano naman ang ano doon? Kung yun ang kinakasira niya, yung nangyaring raid nga na yun, July 14 na pumalpak, kung hindi siya involved doon, mali talaga yun ng NBI at mayroong nagtatangkan sinisira talaga, sinasadya. I-expose niya yon kung sino man yon. Ipakita niya na hindi siyang nasa likod nun. Pinakita niya na nga, dinisolve niya na yung unit at pinapaimbestigahan niya na. Di okay na yon. Ang sunod niyang gawin, i-expose niya. Sino ba tong mga naninira? Sino ba tong mga parang sinasadya, parang nag-apply ng sadyang maling search warrant para masira ang NBI, para humina yung kaso? I-expose niya yun. Masasaludo sa kanya. Masasaludo sa kanya. Ngayon, dahil lang doon, magre-resign siya. Kung yun nga naman ang dahilan, ay nakakalungkot. Kakalungkot. Paano palalabanan ang katiwalian sa loob ng NBI? Paano palalabanan yung mga ano dyan, mga parang sindikato na, kung ganyan yan? Di tuwang-tuwa niyan yung mga gumagawa ng kalokohan dyan sa loob ng NBI kasi magre-resign na siya. Irrevocable pa na. Mali talaga. Nagtatanong kasi ako, bakit nga nag-resign? Ngayon, may nabasa ako, itong July 14 na raid sa Malolos, Bulacan. Tiningnan ko, may garon nga palang pangyayari, palpak nga pala yon. Pero, kinorek niya na yun Sinibak niya na nga yung buong task force Sinibak niya na yung buong task force. So ano pa? Bakit ka pa magre-resign? At dapat hanapin mo, sino ang may kagagawa ng palpak na raid na yun? Sino ang nag-apply nun? Na sinadyang mali-mali. Alam namang Bulacan ang i-raid, ang linagay doon, Santa Rita, Pampanga. Di ba? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.